Hi po mga inday, mga dudong, mga auntie, mga uncle. Welcome back to my channel. It's me, Inday Borat again, nagpapalik. And for today's video po, it will be different because I will be talking English as for my international supporters and viewers. They've been commenting in my past video to speak English, and I think it's fair for this time to talk English, even though my English is not really fluent and it's not really good. Uh, sa mga Pilipino po, I'm sorry, tayo na lang po ang mag-adjust kasi I want to share this update and news to you mga Inday regarding Eric. And I don't know where I'm going to start telling you this, but a lot of things happen in my life, and right now I'm still here in Balabac, Palawan, the very end island of Palawan. That 2 hours away from here will be Malaysia, and most of the goods here in this island mga Inday came from Malaysia, and I'm stranded here for days and days now mga Inday. One of my plan this year to visit this island, this is a remote island because I want to experience the island life where it doesn't have many people come here, and less touristy mga Inday, walang maraming tao. So I came here last October 15, I arrived in Puerto Princesa, and I stay in Puerto Princesa for 5 days. And after that, at 19, I traveled 6 hours coming in this island. And for 19 to 22, I have my tour all the islands here in Balabac. And then after 22, mga Inday, I came here in Balabac town, which is the big island, because I have a schedule and I already have an agenda to share groceries and rice for people and school supplies for the kids. So I was really happy doing that, and that I contact one of the agency before coming here in Balabac, because this island is very hassle and it's not easy to come here. You need to have a local guide or a local people that you contact with before you came here. So if you want to visit this island, I can suggest and recommend you Manta Balabac Travels and Tours, because they are the one who is helping me here, especially while I'm on the tour. Their team is very nice, and while I'm on the tour, they are the one packing the rice and the groceries and the school supplies. So thank you so much. But I don't know when I'm going to get out of here, get out of this island, and my flight going back to Cebu is at the end of October. But I already missed my one flight. Supposedly, I took my round trip ticket 15 to 27, but I want to see El Nido and Coron, so I think my time is very hectic. So I changed my ticket to the end of the month. But if I'm going to change my ticket or reschedule my ticket, I will be paying the same thing as getting new tickets. So I booked another ticket for the 31st of October, and now it's 25. It's October 25, so I have 5 days left, or 5 or 6 days left. But I am going to travel from here going to El Nido. That will be 13 hours travel, and that's gonna be so long. And I need to stay first in El Nido to take also the adventures or the activities that they offer there. And I want to see El Nido also because everyone's saying that El Nido has a very beautiful places. So I want to see there. And then after that, supposedly before 31st, I will be already in Coron for my flight. But before my flight, I want to also see the place. But I don't know what is really happening right now because of the typhoon. As in the news all over the Philippines, the typhoon is very, very bad. And the area here where I'm staying right now is just near in the port. So I've been stranded here since 22, and now it's 25, so I can't do anything here. And this island mga Inday is a lot of it's a nest of crocodile. So the local people here told me that I am not allowed to go or walk just beside on the beach or
in the river or anywhere here because the crocodile is just anywhere here. So this island, they call this a nest of a crocodile. So pagpasensyahan nyo na yung mga English ko, mga Inday. For Filipino people, please disregard my grammar. And I want to say this one para fair po sa lahat ng mga nanonood ko. Kasi it's, they're also seeing my experience, my life experience with Eric and me. So I'm still hoping, mga Inday, that there will be travel tomorrow so that I will not gonna miss my flight again, because if I cannot take my flight, that's gonna be 2 flight that I miss already, mga Inday. But anyway, I was very happy to distribute the groceries and the school supplies to the kids and to the local here. Other people just came from the other area and just come here, came from the other island and just come here just to get their goods. And I know it's a small blessing, mga Inday, but I do believe that that blessing, it's not really from ours, or it's not really from me or from ours. It came from the Lord Jesus that we shared our blessing, mga Inday. And thank you so much also for that Balabak team, Manta Balabakan team, for helping me organizing everything here. And this island is very far from my place. I am just came from Negros, and the Philippines is very big, and I could not believe that I am here and I've been stranded and stuck here for days here in this area. But everything happened for a reason. So the update that I'm going to tell you, mga Inday, for those people who knows my story, who knows my life, who knows our life with Eric, they know, and I receive a lot of opinions and thoughts of people, bashers, negative and positive comment, and I'm so thankful for that also. But after for 1 year since Eric go back to America, he messaged me. We still do have communication, both of us. He still also have communication with my family and my relatives here, my cousin. And it's one thing that he said me, that parang nag-alala ako, mga Inday, na it's not really sad, but parang nag-alala ako, concern na he's coming back here in Philippines. So I don't know what should I do, or I don't know what my feeling will be, or hindi ko alam kung ano yung magiging decision ko, mga Inday, kasi naiisip ko, I was thinking about those things that happened to us before, and I am scared at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, mga Inday. But yeah, he's coming here. He already booked his flight, and his flight will be December 3rd, and he will be arriving in Cebu in December 5. And I don't know, mga Inday, I'm gonna look for another accommodation. I'm gonna look for another place to stay, and I really don't know what will be happen once he get here. And my family is very excited to see him, and parang naguguluhan ako, mga Inday. Ang hirap mag-in-English, oy. Kayo na pong bahala dyan. Basta naguguluhan ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kasi nga, nagchat kami, pero hindi na kagaya ng dati, mga Inday, ba, na parang tinatawag pa namin yung call sign namin. Pero ngayon, tinatawag na lang namin ang pangalan namin sa isa't isa. Magkaibigan kami. Andun yung communication, relationship as mga pagkakaibigan, mga Inday. Pero parang I'm so confused. Ano kaya ang pwede kong gawin? Ano kaya ang mangyayari pagdating niya? Or hindi ko alam, mga Inday, ko ano ang ewan ko, kung natatakot ako eh. Natatakot ako, mga Inday, kung maibabalik. Natatakot ako na mabalik yung mga nakaraan naming dalawa na hindi namin pagkasunduan. Natatakot akong maibalik na naman yung pagiging immaturity ko. Natatakot akong mabalik na naman yung pagiging emotional ko, yung masaktan na naman ako. Kasi okay na ako ngayon, mga Inday, eh. Pero hindi ko siya mapipigilan if kung gusto niyang bumalik dito sa Pilipinas, kasi nga contact pa niya yung mga family ko, at
gusto niya talagang bumalik dito mga Inday. So, hindi ko alam kung ano ang mga mangyayari kung pagdating niya dito. And I need your advice or your thought or your opinion kung sakali man. Naguguluhan talaga ako mga Inday. Hindi na alam ako mga Inday mag-English kasi nahirapan ako i-explain. Basta yun na sa mga international viewers ko, just read in the comment section ko what you understand, because I'm really having a hard time. I cannot really express how I feel in English version, but I will just talk in Tagalog. I'm so sorry. Ang ano ko ba, libog kayo ko mga Inday. But ayun, may ticket na siya papunta dito sa Philippines, at tinatanong ko kung ilan or ilang buwan siya magsistay dito. Sabi niya magsistay siya dito ng 7 buwan. So, ewan ko kung maghahanap ba siya ng iba or pagiging, ewan ko mga Inday kung anong status namin pagbalik niya dito, kasi sobrang awkward ma-feel ko awkward na ako, or nangingibabaw yung takot ko kaysa excitement ko mga Inday, kasi alam naman natin kung ano nangyayari sa aming dalawa nung nandito pa siya. And nag-e-effort pa rin talaga siya mga Inday. So, okay na ako okay na ako sa aming dalawa Masaya ako ngayon, nakakamuta ako ng mga lugar, nakakapagbisita ako, nakakapag-travel ako, ako lang mag-isa. So, hindi ko alam kapag andito na siguro siya mga Inday, kasi may pinagdaanan din kami, may past relationship din kami, tapos okay naman kami ngayon. Siguro mahihinto yung pagta-travel ko, or hindi ko alam kung sino mag-aasikaso sa kanya dito. Syempre ako siguro, kasi nga okay na kami ngayon. Ang dami kong mga confusion sa utak ko mga Inday ba, kung ano talagang dami kong confusion sa utak ko kung ano ang posibleng mangyayari or gagawin ko mga Inday. Hindi ko naman gustong sabihin sa kanya na huwag ka na lang bumalik dito kasi nga wala nang tayo. Kasi ayaw ko siyang masaktan na kapag sinabi ko sa kanya na hindi ako masaya na babalik siya dito, na pupunta siya dito. Hindi ko yun sinabi sa kanya mga Inday, kasi natatakot ako na masaktan siya. Pero ano na ano na siya ng ticket mga Inday, nakabook na siya ng ticket. At walang ibang susundo sa kanya sa airport kundi ako mga Inday. Ewan ko kung ako ba ang susundo or yung kapatid ko or yung family niya sa Cebu mga Inday, kasi may family yan sa Cebu na adopted family niya pero hindi ko alam kung may contact pa ba sila hanggang ngayon, kasi minsan na lang kami nagkakausap kasi ni Eric at na-shock ako yung pagkausap namin, ganyan yung binalita niya sa akin mga Inday. So, I don't know. So, kung may opinion man kayo, please comment down below na lang mga Inday, dahil dyan sa mga thoughts and opinion ninyo, kukuha ako ng idea kung ano ang aking gagawin. Basta, nangingibabaw sa akin now yung takot na maibalik na naman yung pag-aaway namin or iba, kasi hindi na kami in a relationship. Baka iba na siguro, pero natatakot pa rin ako mga Inday. Ang gulo-gulo talaga ng isip ko, naguguluhan talaga ako. I don't know what to do. Ayun lang mga Inday, ang maibibigay ko sa inyo na update tungkol sa amin ni Eric, na naguguluhan talaga ako and I need some advice and thought and opinion ninyo mga Inday, kasi alam ko sa relasyon I'm not really good in a relationship in handling a relationship. I'm not really good sa ganong mga bagay mga Inday, and although may natutunan ako sa past relationship namin, kaya nga natatakot ako kung anong gagawin ko, kasi okay kami, nag-uusap kami, okay na kami ngayon mga Inday, and pabalik-balik talaga, pero hopefully naintindihan nyo yung feelings ko, naintindihan nyo yung nasa isip ko, na natatakot ako, confused ako kung ano ang gagawin ko, kung ano ang mga pangyayari. Pero at the same time mga Inday, sinasabi ko na lang sa sarili ko na di bali na antayin ko na lang kung ano talaga ang mangyayari kapag dumating na siya dito.
I'm actually hindi pa talaga ako ready mga inday na makita siya eh. Pero nakadesisyon na talaga siya. Ewan ko kung bakit siya nakapagdesisyon ng ganun mga inday na hindi niya sinabi sa akin before siya nag-book ng ticket. Nakaka-shock. Ano ako ba, na-shock talaga ako at well, although mga inday nagta-travel ako ngayon, pero kapag nasa time of enjoyment ako, na nasa new place ako, nakikita ko ng mga bagong bagay, nakakalimutan kong isipin yon. Pero kagaya nito, na stranded ako, 3 araw na ako dito na stranded mga inday, wala akong ibang magawa at wala akong ibang magawa at yung paligid nila dito mga inday, kasi town ito, hindi siya masyadong kagandahan compared doon sa mga isla na napuntahan ko mga inday. So, wala akong magawa kahit na view man lang na makikita. Wala mga inday, tingnan nyo yung view ko. Yun lang yung view ko dito mga inday. Malapit lang ako dito sa port. Yan, at ito yung homestay ko. Tapos, kasi nga remote island dito, kailangan kong maglaba. Hindi na ako nakapaglaba kasi walang laundry sila dito. So, ako na lang yung naglaba kahapon. Dito yung room ko mga inday, simple lang. It's 500 pesos a night. So, dyan ko na lang hinangiri yung mga, disregard yung mga panty ko. Tapos, okay naman. So, I will just still going to wait mga inday kung kailan talaga mayroong biyahe. Sabi ng mga lokal dito, may ibang barko daw na tumakas, bumiyahe kahit na bumabagyo. Pero natatakot akong sumabay doon mga inday kasi kapag tumakas at walang advisory sa Coast Guard kung ano mangyari, wala tayong mapupuntahan. So, either mamiss ko yung flight ko or mamiss ko ang El Nido or hindi ko alam kasi 25 na ngayon mga inday at wala pa rin advisory na kailan yung travel pabalik ng Palawan area talaga mga inday. So for now, I'll just making the best of it here na lang sa tinitirahan ko. So, ayan maliit lang siya na kwarto as long as may matulugan lang ako dito mga inday, and okay naman ako dito at saka may restaurant naman sa labas ng kwarto kong ito. So pag gutom ako mga inday, doon lang ako kakain. Pero ang nakita ko din dito sa Balabac Town, dito sa islang ito mga inday, ang mahal talaga ng mga bilihin dito. Yung tubig nila na 25 pesos lang sa atin, dito mga inday is 45 to 50 pesos. So, ang mamahal ng mga pagkain na dito kasi most of their product kasi is imported from Malaysia. Kaya pupunta ka nga doon sa likod ng islang ito mga inday is hindi mo na makukuha ang Philippine signal. Ang makukuha mo doon is Malaysian signal na mga inday. At malapit na talaga dito ako sa Malaysia. Tinatanong ko if pwede ba akong pumunta ng Malaysia. Sabi nila pwede naman akong pumunta pero natatakot ako mga inday dahil karamihan daw taga dito nag-TNT, tago ng tago, nagtatrabaho doon. So, hindi ibig sabihin na Malaysia talaga na nasa proper na. Pag dito ako mga inday, pupunta ako ng Malaysia, parang isla pa siya ng Malaysia ang mapupuntahan ko. At may passport naman ako na dala-dala dito mga inday, kaso nga lang natatakot ako baka risky, so much risky mga inday, at saka yung panahon is hindi rin sang-ayon yung panahon, kaya nga nakulong ako dito sa islang ito na wala akong ibang magawa. But still, we're making the best of it dito mga inday at may mga mababait yung mga taga dito. Sabi nila delikado daw tong island ito mga inday, but since nandito ako, hindi ako natakot dahil yung mga local na tao dito is sobrang friendly talaga mga inday, smiley nila. Ang nakikita ko 80% of people here is Muslim mga inday. So may nalalaman din ako tungkol sa mga Muslim, yung mga culture nila. So maganda rin mga inday. And for now, dyan mo muna yung update ko sa inyo mga day na naguguluhan ako, and please help me to decide or whatever ganon mga inday. But ay, sana maging okay lang ang lahat at mag-enjoy muna ako, and we're praying for all of us mga inday na yung typhoon sa Philippines will be gone and all of you is safe, and I will be safe here to mga inday, at aantayin ko lang kung kailan talaga may biyahe. And God bless us all. Take care po kayo mga inday, and yan lang po sa ngayon. See you on my next video po.